Hello mga kasari! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko po sa inyo ay kung magkano po yung dapat na puhunan sa isang retail sari-sari store. So parang magkukwento lang ako mga kasari based on my experience. Ito yung ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula and pwede nyo rin pong i-apply sa inyong tindahan at may inspire din po kayo dito sa story na to. So, kasi ito ay real life story sa mga pinagdaanan ko at hanggang naging ganito yung aking tindahan. Ako po mga kasari ay nagsimula sa halagang 4,200 na puhunan. Hindi po kayo maniniwala, wala po akong dinagdag dyan. Doon lang po talaga ako sa halaga na yon nag-start. And kung ngayong panahon na to mag-start kayo sa ganung halaga, talagang tagkakaunti lang talaga ang mabibili nyo. Pero nung 2018, hindi pa naman masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin noon. Kesa ngayon na ang tataas na lahat, yung 4,200 mo, isang box na lang ang mabibili mo. Pero noon, aabot pa siya ng mga 3 box. Ganun pa. So, ayun po, nung nagtayo po ako ng isang maliit na sari-sari store, wala pa po talaga yung pwesto talaga. Naisip ko lang na maglagay ng kaunting paninda doon sa ponda, dito sa tabing kalsada, sa ponda ng mother ko. May tinda siyang nyog, saging, basta mga prutas, ganun guys. Pinya, ganyan, gabe, guyabano, ganun yung mga tinda niya dati. Medyo hinaan ko lang guys yung aking boses. And ayun, naisipan ko, may pera naman ako na 5,000. So, niyakag ko yung kapatid ko, namili kami sa Walter. Walter pa nga hindi ko pa kasi alam na ng pure gold. So, sa Walter kami namili. Nakapamili kami ng 4,200 at yun yung nirolling ko. Hanggang sa tumagal, ilang months yung nakalipas, syempre wala tayong sariling sasakyan, nagko-commute tayo, umaalis pa tayo sa isang linggo, 4, 3 beses, minsan 5 beses pa. Kasi nga, ang bilis maubos ng mga paninda natin. Ano-ano nga bang mga paninda ang binili ko sa halagang 4,200 na puhunan? So, andyan guys yung mga basic needs. Toyo, suka, betchin, magic sarap, ginisa mix, yung mga condiments, 'di ba? Mga noodles, ganyan. Yung mga basic muna, kape, Milo, gatas. Yan yung mga ilang klase ng biskwit, ilang klase ng candies. Yan muna guys yung mga binili ko nung time na yon, 2018. So nung unti-unti nang kumikita yung ating sari-sari store, tsaka na ako nagdadagdag ng mga nire-request ni customer. Kaya medyo lumalago-lago, nakakaipon-ipon tayo. Habang lumalago yung ating tindahan, nakakaipon din tayo. And after 1 year, naisipan naming i-move dito. Naghanap kami ng isang maliit na pwesto. Mag-insert na lang ako guys ng picture. Yan, kung meron pa akong makikita na picture. Tapos, ayun, mga isang tipa. Malalaman niya ng mga talagang dati ko pang viewers, isang di pa lang yung aking tindahan noon. Halo-halo na doon. Pero hindi naman as in halo-halo. Meron lang guys mga naglalarong bata dito sa labas. Nagtatakbuhan sila kaya medyo maingay. Pero nasa tamang arrangement pa rin yung mga paninda natin. And kung mapapanood nyo guys, yung ko sa Condura, Philippines, ganun kaliit yung aking na-picture kasi nila ako guys. Yung aking sari-sari store and then yung aking rep na gamit sa aking sari-sari store business. Makikita nyo doon na yung rep na yon, dahil nga hindi kasya sa tindahan, maliit lang ang tindahan, 3 tao nga ay sikip na kapag pumasok sa tindahan. Yung rep ko, kung mapapanood nyo doon sa Condura, Philippines, ay nasa loob pa ng salas namin. Nakahiwalay pa sa tindahan, hindi pa nasa loob. Hanggang sa nakaipon-ipon tayo, pautal-utal kasi yung pagpapagawa natin sa ating sari-sari store. Kapag meron guys ako mga nahagilap pang picture, mag-i-insert na lang ako habang ako'y nagsasalita. Hanggang sa nakaipon tayo, nagpa-extend tayo ng mga, siguro mga 2 dipa to. Ayun, mga 2 dipa yung pina-extend natin. Tapos, ayan, nandito na yung rep, na ipasok na natin kasi kasya na.
And then yung pagpapa-extend natin, hindi pa yan natapos agad-agad kasi yung budget natin is ano lang, maliit lang hanggang sa nahinto siya ng mga 1 month. 1 month din akong nag-ipon, tapos ayun, napagpatuloy ulit natin yung pagpapagawa hanggang sa mabuo. Nagkaroon siya ng mga binta-bintana, ganyan. Tapos wala pa nung kisame. Ngayon may kisame na yung ating store. Matagal na, siguro mga 2 years na yung kisame natin. Ayan, nagpagawa din tayo ng kisame gamit sa ipon ng ating sari-sari store. Yan, madami tayong napundar gawa ng ating tindahan. Kaya talagang wag nating iismula ng mga sari-sari store kahit pa piso, 2 piso, 5 piso yung patong natin dyan. Kapag napagsama-sama na po yan mga kasari ay malaking halaga na po. Hindi din talaga biro talaga magsimula talaga ng sari-sari store business. Andyan yung effort mo talaga, yung time mo, andyan talaga. Kasi kung di mo aanuhan yan ng oras mo, talagang hindi lalago yung iyong negosyo. Parang naging baby mo na yung iyong sari-sari store, ganun. Talagang kapag may mga occasion, talagang iisipin mo munang maigi kung pupunta ba ako dito, sayang kasi yung benta, ganyan. Ganyan guys yung nasa isip ko. Kapag talaga hanggang ngayon, ganun pa rin yung mindset ko. Hindi talaga ako pumupunta, or kapag patay yung oras, doon tayo nagsasara or wala masyadong bumibili, ganun. And yung 4,200 na puhunan mga kasari, medyo malaki pa yun ng panahon ngayon eh. Nung panahon na yun, meron pa nga ako si Ate JB. Ayan, 25 years na yata, 26, going 26 years na yung kanyang, shoutout sa'yo Ate JB. 26 years na yung kanyang sari-sari store, at alam ko nag-start siya sa 1,000 pesos and ngayon napakalago na, and medyo pahaba yung kanyang sari-sari store, and super kompleto din yung kanyang mga paninda. Tapos, ayun, imagine 'di ba? 1,000 pesos, pero ngayon, ang lagu-lago na niya ng kanyang tindahan. Talagang sipag at tiyaga. Wala yan sa puhunan eh. Oo, malaki nga yung puhunan mo. 100k, 200k, pero hindi ka magaling mag-handle ng pera, hindi ka magaling mag-rolling, hindi ka magaling magpatakbo ng iyong sari-sari store, babagsak din yan, malulugi ka din. Pero kung ikaw ay nagsimula sa maliit na puhunan, tapos ang galing-galing mong humawak ng pera, hindi ka maluho, magaling ka magpatakbo ng iyong negosyo, nakapokus ka talaga sa negosyo mo, kahit maliit yung puhunan nyo, walang imposible mga kasari. Lalago at lalago po yung inyong sari-sari store. Talaga mga kasari, sinasabi ko na sa inyo. So, sinong mag-i-imagine na ganito na yung aking sari-sari store? Medyo bakante lang guys, dahil ngayon ay Sunday, wala pa yung ating delivery kay Pure Gold. Yung mga items na wala ako, na meron na ngayon, is ngayon lang, wala lang stocks, pero meron na tayong bigas na dati wala. Soft drinks, wala din tayong soft drinks dati. Wala din tayong sigarilyo. Although nagkaroon tayo ng mga sigarilyo, pero kung bumili ako ay 2 kaha, 3 kaha, ganun lang. Wala din tayong mga alak dati. And sobrang hirap pa. Siguro mga naka-1 taon bago nakabili pa ng rep. Second hand lang yung rep na to. Nakikigamit lang ako ng rep dati dun sa dating rep namin, pero nasira na din. Talagang andun yung tindahan kapag may bibili ng mismo or kasalo. Talagang tatakbo pa ng malayo para kumuha ng rep sa loob ng bahay. Ganun guys yung sitwasyon dati ng sari-sari store. And kaya lang talaga ako nakapagdagdag, for example, ng alak. Wala pa talaga ako ang daming naghahanap ng Red Horse. Nagsimula lang talaga ako nun sa isang case ng Red Horse. So, yung Red Horse talaga yun guys, 6 na peraso lang. Tapos kapag nauubos yun, syempre tumutubo tayo doon ng mga 100 mahigit. Nakakapagdagdag tayo ng nakakapagdagdag hanggang sa lumago yung ating nakapagdagdag na tayo ng iba pang alak. Pero yung kauna-unahan ko yatang alak na binili is Gin Bilog. Yun yata, Gin Bilog and MP. Yun yung mga una, pero 3 peraso, 6 na peraso lang ako kung bumili nung panahon na yon, 2018. Pero nung nagkaroon talaga ako ng mga Red Horse ganyan, siguro mga 2.5 years ago, medyo matagal din. Kasi nga, ang dami nating iniipon mga kasari.
'Diba? Ipon tayo ng ipon para sa ganyan, ipon tayo ng ipon para mabili natin to. Sobrang dami nang naipundar, maliit man o malaki nitong sari-sari store. Kaya, ngayon, tsaga-tsaga lang talaga. And then, sa soft drinks, nag-start lang po ako sa soft drinks. Wala pa ako ng mga sterilized, Chucky, pineapple juice in can, Yakult, wala pa ako mga ganyan dati. Nag-start lang ako sa isang dosenang, meron lang guys dumaan, sa isang dosenang mismo. Wala pa nga din akong 1.5 noon. Noon, madalas talagang may maghanap ng 1.5. Pero nung, syempre, naisip ko, magdagdag na rin ako kahit 6 na peraso lang muna yung bilhin ko. Bumili ako nun nung may benta. So, pakonti-konti lang tayo kung magdagdag sa ating mga paninda hanggang sa naging ganito na yung ating tindahan. Hanggang sa nakompleto na, nakapagpagawa tayo ng patungan. Ayan. Tapos may patungan pa dito ng mga alak. Tapos nakabili tayo ng mga glass shelves. Dati kasi gara-garapon lang yung gamit ko, pati sa mga biskwit ngayon. Yung mga biskwit nakalagay na sa glass shelves, and then yung mga pampaganda, ganyan, mga salon pass, mga pang first aid, nandito naman sa kabilang glass shelves. Yan, pangarap ko lang yan guys dati, pero nabili natin dahil sa kita natin sa ating sari-sari store. So, ayun, para sa akin, ayun, walang specific na puhunan talaga. Talagang sipag at tiyaga lang. Kahit yan ay 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Kahit nga wala kayong pwesto, maglagay lang kayo sa harap ng bahay nyo ng lamesa. Doon nyo ilagay yung mga pinamili nyong groceries. Tapos kapag may bumili, ganyan, kikita kayo kahit konti. Tapos mag-a-add kayo na mag-a-add ng paninda. Ayun. 'Diba? Simpleng sari-sari store hanggang sa nagkaroon kayo ng pwesto, ganyan, 'di ba? Nakapagpagawa kayo. So ayun. Pero kung may puhunan naman kayo, why not, 'di ba? Na magsimula kayo sa bongga na talaga mga paninda. Pero i-make sure nyo lang na maayos nang mapapatakbo yung inyong sari-sari store. So yun lang mga kasari, yung tips and idea na masishare ko sa inyo. Talagang iwasan nyo lang talaga yung luho, ganyan. Mga luho nyo noon, iwasan nyo. Yung kunwari, naninigarilyo kayo, nagiinom kayo, or mahilig kayong bumili ng gento, ganyan, na hindi naman mahalaga. Iwasan nyo yun kung gusto nyo talagang mag-grow yung inyong business. So, yun lang mga kasari yung tips and idea na masishare ko sa inyo na puhunan sa retail, sari-sari store. So, kahit retail yan mga kasari, kapag pinagsama-sama na yan, uulitin ko ulit, yung mga tubo natin dyan, kahit piso, 2 piso, 5 piso, 10 piso yung patong natin dyan, kapag pinag-combine na yan lahat, malaking halaga na yan. So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na shinare ko. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa susunod ko pang video. Bye guys!